matatandaan po ninyo mga bossing, ang Banateros Brothers ay naghamon. Tayo ang kauna-unahan na naghamon ng drug test sa lahat ng mga politiko dito sa Pilipinas. Siyempre, isa na nga dyan. Sabi ko nga kasi, na-realize ko mga bossing, bakit lagi na lang tayong mga DDS, lagi na lang si Bongbong Marcos yung ating pinapag-drug test. Tapos, napapansin ko din na yung mga vloggers nga sa kabila ay hindi pinag-uusapan itong pagpapadrug test ni Bongbong Marcos at hindi rin nila tinatopic na sila Inday Sara ay mag-drug test. So, hindi nila pinapanawagan na si Baste mag-drug test, si Bong. Pero gumawa sila nung video, di ba may lumabas na video yung ipinresinta sa Amerika, yung pulburon video, yung mic video. Tapos ginawa nila, gumawa rin sila ng video na yon na yung mukha ni Inday Sara, mukha ni Baste, mukha ni Pulong, ipinatong nila. So, 3 version yung ginawa nila na ganon. So, parang it's as if indirectly pinaparatangan nila itong mga Duterte na nagdodroga. Pero wala namang nagko-call for them to take the drug test. So, sabi ko, why not? Para mapilitan ng lahat, kasi baka iniisip ng tao na yung panawagan ng mga Duterte bilang magpa-drug test itong mga nasa gobyerno ngayon ay political lang. Baka yung panawagan natin mga DDS na magpa-drug test itong sila Bongbong Marcos, kung gusto niya, sama niya yung pamilya niya, tsaka yung mga gabinete niya, pati senador at congressman, akala nila siguro pinupolitika lang natin sila. Kaya sabi ko, bakit hindi pati yung VP hamunin natin magpa-drug test? Besides, she's also a government official. And syempre public office, ang core niyan is public trust. So kinall out natin si Inday Sara, na sabi nga natin, dapat pati ikaw Inday magpa-drug test. Sinabihan din natin si Pulong, ikaw ang nagpapanukalang batas tungkol dito, dapat pangunahan mo. Pag gumawa ka ng batas, siguraduhin mo, halimbawa, gumawa ka ng batas anti-corruption, dapat hindi ka kurakot, di ba? So kailangan mo mapatunayan na hindi ka kurakot, kasi anong moral ascendancy mo na gumawa ka ng batas na hindi mo naman kayang sundin pala. So nagpapanukala siya ng batas na magpa-drug test mandatory na yung mga opisyal ng gobyerno, sabi ko, dapat ikaw din mismo magpa-drug test ka. Kaya nga sabi ko, pati si Baste, si Rutal, sinasabi ng mga tanso vlogger na addict daw yan. So magpa-drug test ka na din. O hindi ba? So kumbaga lahat hinahamon na natin, wala na tayong sinisino. Kasi lumalabas na sa sobrang gulo ng Pilipinas ngayon, pinamumunuan talaga tayo ng mga addict. Dahil mga walang paninindigan ng mga addict . So ngayon, nung hinamon natin si Inday, may mga vloggers na nagalit. Na kesyo, sabi ko na sa inyo, Trojan horse yung mga Banateros. Tingnan ninyo, pinapag-drug test nila pati si Inday Sara. Ano masama ron? Akala ko para tayo sa bayan, ba't masyado tayong umiidolo na naman, kaya tayo nabudol ni Bongbong Marcos dahil masyado siyang idolo noon . Nung nakita nyo na palpak, ngayon, di ba, hindi nyo na matanggal-tanggal. Kahit anong umiyak kayo ng dugo, hindi nyo mapatanggal-tanggal. Kasi nga, kaya hindi nyo mapatanggal-tanggal. Kasi once na yung mga yan nandiyan na sa power, wala ka nang magagawa dyan. Kaya nga sobrang importante talaga nung pag-cast mo ng boto mo. Kasi kung gaano ka kabilis mag-cast ng boto, halimbawa, 5 minutes lang, tapos mo na yung pagka-cast mo ng boto, 5 minutes ka lang naging boss ng mga putang ina niyan. Pero kung ikaw ay talagang inaral mo sila, simula nung pag-file ng Certificate of Candidacy hanggang election, ay talagang in-scrutinize mo yung pamumuhay nila, yung mga nagawa nila sa kanilang mga panunungkulan sa kanilang karera sa politika, yung tagal ng panahon na pinag-aaralan mo, yung mga iboboto mo, yung mga botante, yung mga kandidato, ibig sabihin nun, mga bossing, ganun mo katagal yung nahawak yung demokrasya mo, yung karapatan mo, ganun mo katagal hawak. So kailangan kapag kayo'y bumoto sa susunod, talagang kailangan isa-isahin ninyo, tsaka kailangan alamin niyo yung mga backgrounds na itong mga hinayupak na ito. So
Nagagalit yung mga tatanga-tanga diyan na mga vlogger na kesyo ganito, basta lang mahilig kasi sila sa impulse, na 'pag may narinig sila feeling nila tama yung sasabihin nila, biglang magva-vlog kaagad sila. So binabatikos tayo, bakit daw natin tinatawag ang pagda-drug test ni Inday Sara? Putang ina, mga tanga pala kayo, eh. Kita ninyo si Dr. Lorraine Badoy. Anong sabi ni Doc Lorraine? "Boss Dada, dapat kapagka nag-positive to si Inday Sara, I will withdraw my support to her. Kasi hindi ako papayag na pamunuan ni Inday Sara yung Pilipinas kung addict siya." Which is true. So nagtuloy-tuloy, Harry Roque made a call, lahat ng mga mayors, madami ng mga mayors na nag-adhere, kasama na po si Magalong, at ang dami ng mga tao na nagka-clamor na magpa-drug test si Inday Sara. At dahil kumalat yung ating unang pag-call out kay Inday Sara, kumagat si Inday Sara dahil nga ang dami na ng mga tao na nagre-request. Kasi naisip nga nila siguro na oo nga naman, masyado tayo nakafocus kay Bongbong, kay Lisa, 10 ng kanilang mga demonyong mga tsuwariwap, mga alipin nila mga demonyo, bakit hindi natin i-demand kay Inday Sara na magpa-drug test siya? Kasi kung hinamon natin siya at kumagat siya sa hamon, ibig sabihin, tangina, totoong tao to at ito ay talagang sumusunod sa gusto ng mga Pilipino. Pero kung ang tagal, mapapahiya ngayon ng pamilya Marcos niyan. Kasi nga, kung ang pamilya Duterte nagpa-drug test sila, bakit hindi nyo kayang magpa-drug test? Meron ba kayong iniiwasan? Mga addict ba talaga kayo? Kasi kung mga kung mga matitino kayong mga tao, katulad ng mga Duterte, talagang go ako dyan. Ang sabi pa nga dito ni Inday, hindi ako magbibigay ng protocol. Antayin ko yung protocol na ibibigay ng taong bayan dahil mga bossing ko yan. Pero isa lang hiling ko, kung meron, dapat may third party, merong sa akin at merong sa kanila. So parang lumalabas na madaming tests ito para walang madaya at walang mandaraya. At kailangan tao ang magsiset ng guidelines. Whether televised, naka-live sa mga vloggers, yung security nung mga ang tawag diyan, yung mga ginagamit for that drug testing, kailangan maano natin, whether yung mga machine gumagana pa ba and all. So ibig sabihin, ito pong si Inday Sara ay sumagot sa hamon, walang katakot-takot, walang hinihinging demand, basta go lang siya. Kasi nga totoo naman na hiningi na ng taong bayan, una. Pangalawa, merong sabi-sabi na naman na lumalabas ngayon na may kaso yung asawa niya. Iniimbestigahan ngayon yung asawa niya at saka itong si Pulong Duterte dahil sa drugs di umano, at sinampa pa ang kaso niya ni Trillanes na alam naman natin witch hunt yan. So yun yung sinasabi natin na etong mga Duterte na to, kumpiyansa sila at saka talagang trabahante sila ng Pilipinas. So tingnan natin itong sagot ni VP Sara sa hamon natin. Again, tayo ang unang humamon, sumunod na lang sila. 'Di ba? Pero hindi natin sinasabi na magaling tayo. Ang sinasabi natin is may boses ang mga banateros. Ang banateros, when they speak, nakikinig po. Hindi lang po yung mangilan-ngilan ng mga Pilipino, pero nakikinig po mga bossing, yung mga nasa gobyerno sa banateros. Yan po yung lagi ninyong tatandaan. Kaya tingnan ninyo, nag-trending yung ating panawagan at ito na. 'Di ba? Ang ating Vice President ay sumagot na sa hamon. Itong mga tangang mga vlogger na walang alam kundi maging linta sa mga malalaking vlogger. Yung idol nila nung tinanong ni Madam Lorraine Badoy kung tama ba, okay ba yung panawagan ng banateros na magpa-drug test si VP Inday. Inayunan ni Madam Maharlika. Sabi ni Madam Maharlika, tama. Okay yan. Ganyan din ang sinasabi ko. O hindi ba? So ibig sabihin, this time aligned yung ating panawagan sa panawagan din ni Maharlika. O di bati-bati tayo. Ganun lang yun. O ganun lang po yan mga bossing. So paano na? Anong ginawa ng mga tangang ng mga tangang iyakin ng mga vlogger? Take down, pinagpa-private yung kanilang mga analysis tungkol doon. Kasi wala namang mga utak eh. Magbibigay ka ng analysis na wala kang utak. Mahirap yun.
Mag-ano na lang, cooking show na lang kayo, kaya mag-mukbang na lang kayo para masaya, 'di ba? Para maganda, isali rin ng mga malalaking negosyante. Mahirap 'yan kasi yung mga negosyante na yan, they are public person, hindi po sila mga kawani ng pamahalaan. So ako, bagamat okay yan, buong Pilipinas, pa-drug test mo kung pwede. Tapos pagka positive sa drugs, puta, ikulong mo kagad, okay, tali mo pati warik, ganun, di ba? Pero medyo delicate yung buo, siguro maganda, ano na talaga, priority, lahat ng nakaupo, kay DDS, kay Dilawan, kay Pulahan, kailangan lahat sila, di ba? So ito, pakinggan ninyo yung sagot ni Inday Sara. Panawagan siya ng mga tao. Ayan panawagan siya ng mga tao. Again we started this, everybody followed. Are we taking credit dito sa dito sa pagpayag ni Inday Sara na ito? Kasi pwedeng pag pumayag sila Inday Sara, mahiya na yung Malacanang, magpa-drug test sila, di ba? Sana naman. Oo, mga congressman, sana naman mag-volunteer. Yung mga senador, sana naman mag-volunteer. Kung wala pong mag-volunteer sa Congress, sa Senate at dyan sa Malacanang, isa lang po ibig sabihin yan. Putang ina ninyo, mga adik kayo, wala na kayo dapat sa gobyerno. Okay lang po magstay kayo sa Pilipinas, baka sakali matukhang kayo balang araw. Pero hindi na po kayo dapat humahawak ng kapangyarihan. Unang-una sa lahat, wala kayong mga karapatan dahil hindi kayo mga matitino, makasabog ang mga utak ninyo. Play. Panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin, dinidemand na rin siya. O hindi ba? Dinidemand siya noong mga kaalyado namin. O di ba? Sino ba yung mga kaalyado na yan? Sila Harry Roque, sila Dr. Lorraine Badoy, at yung iba pang mga DDS na mga legit. Di ba? Solid. Ang follow-up question lang po. Na-answer mo na ito, pero bakit po kayo kumasa doon sa hamon ni Attorney Harry Roque na mag-undergo sa hair follicle drug test? And katulad itong report na to, bakit po kayo pumayag doon sa panawagan ni Harry Roque na pag-hair follicle test? Nagalit ba kami? Hindi naman si Harry Roque yung unang nag-call out niyan . Harry Roque is also from SMNI. We are also from SMNI. SMNI is saying it was Harry Roque. Nothing's wrong with it. Kasi hindi naman importante nga kasi dito yung magbida-bida ka. Nagets mo? I can say, wait, hindi po si Harry Roque yan. Ako yan. Ako ang unang naghamon dyan. Ako ang unang nag-request ng drug test. Bakit si Harry Roque sinasabi nyo? Dapat ako, sabi po ng Banateros. Kasi kami po ang unang-una niyan sa Banateros sa SMNI. Doon po unang-unang naghamon ng drug testing para sa mga Duterte. At sa lahat ng mga gabinete, napanood nyo naman siguro yun, di ba? Di ba sa Banateros unang lumabas yan? Pero nagagalit ba kaming mga Banateros? Hindi kami yan, amin yan. Hindi si Harry Roque na nawagan yan. Sinundan lang ni Harry Roque yung panawagan ko. Di ba? Hindi naman ako ganun na vlogger. So para sa akin, parehas lang naman ng resulta yung gusto ni Harry Roque tsaka ko. So okay lang sa akin yun. Besides, hindi po ito paligsahan. Besides po, mga bossing, isa lang naman po ang layunin natin. At saka isa pa, hindi naman po tayo bida-bida na gusto natin tayo ang pinakamagaling. Hindi ba? So hindi po kami ganun. Kaya nga po kahit na dito sa mismong report na ito, samantalang unang lumabas ito sa Banateros sa SMNI, sabi dito sa report na ito si Harry Roque ang nagpanawagan, hindi na kami nagalit. Bakit? Kasi nga, ang importante yung mensahe na iparating natin. So whoever ang mag-grab ng credit tungkol doon, okay lang yun, kanya na yun, walang problema ron. Di ba? Basta ang importante, iisa lang po tayo ng layunin at iisa lang po yung yung gusto nating ma-realize ng mga tao at ng mga administrasyon tungkol dito. So hindi po bida-bida ang Banateros. Isa lang po ang bida dito, mga bossing. Ang bida dito, Inday Sara, mga Duterte, sila lang. Tayo ang unang naghamon, hindi sa atin binigay ang credit, pero okay lang. Kasi nga, hindi naman nagbibida-bida Banateros . Ang bida dito, again, Duterte,
Duterte, Duterte. Yan ang bida rito. Kaya okay lang yan. Yung mga nagsasabi dyan na, uy, Boss Dada, someone's taking credit or taking credit doon sa initiative ninyo na magpa-drug test ang mahal na pangalawang Pangulong Inday Sara. Ang may sasagot ko lang doon, okay lang yun. Okay lang yun. Kasi baka kapag ka ang pitching mo ay si Harry Roque, may didikit mo doon sa dating spokesperson ng tatay mo, hinahamon ka. O, hindi ba? So, yun yung packaging netong balitang ito. So, wag po kayong mag-alala, mga bossing. Wag po kayong mag-alala dahil hindi po masama ang loob namin. At hindi po kami galit dahil hindi kami nami-mention every time na itong panawagan na ito ay mapag-uusapan. Although tayo po ang unang-unang programa sa telebisyon ang ng hamon dito, okay lang po yan. Yun lang po ang masasabi natin, Banateros, hindi po yan bida-bida katulad nung iba. Yan yung lagi ninyong tatandaan. So, dito tayo sa totoong mga bida ng Pilipinas, ang mga Duterte, at mas importante po yung sasabihin nila kaysa sa opinion natin. Yun ang lagi ninyong tatandaan. Na-answer mo na ito, pero bakit po kayo kumasa doon sa hamon ni Attorney Harry Roque na mag-undergo sa hair follicle drug test? And nagkausap na po ba tayo nila Davao City Mayor Baste and Kong Pulong regarding po doon sa hamon ni Attorney Harry? Hindi kami, yun nga sayang. Sana kasi tinake up ko yan sa kanila doon nang sama ng kanila. Kasi nakalimutan dahil hindi naman yun yung topic kasi ng conversation, kaya hindi kami nakapag-usap sa about sa drug test. Kasi ang gusto ko sana, sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba? Yes. So, bakit tayo kumasa, ma'am? Bakit tayo kumasa dun sa hamon, ma'am? Well, yes, kasi naririnig ko na panawagan siya ng mga tao. Panawagan siya ng mga tao, hindi lang ng mga kalaban, kundi pati na rin ng mga kaalyado namin. Dinidemand na rin siya. Siyempre, pag ganun na yung tao na yun nagsasabi na dapat mong gawin ito. Tapos, legitimate naman, reasonable naman yung kanilang demand, kailangan mo pakinggan. Yan ang future president natin, mga bossing, na kapag ka ang iyong claim ay ikaw ay taong bayan at ang iyong claim ay legitimate naman, dapat na nag-a-adhere ka dyan, dapat na sumusunod ka dyan, hindi ka dapat hindi ka dapat tumatalon sa proseso at hindi dapat dinededma yung mga tao na nagre-request nito sa iyo. Unang-una sa lahat, wala kayong lahat dyan sa mga posisyon ninyo kung wala po ang itong mga taong bayan. Kaya kailangan po yung taong bayan po ay inyong pinakikinggan. Yan yung lagi nating sinasabi. Sabi ni GVV, ang Banateros ay humble lang at hindi hambog. Hindi po namin kasi kailangan magyabang Kasi po ang pagko-content po, ito po ay paglalabas po ng iyong isip at puso through your content. Hindi po ito pagalingan. Kasi kung pagalingan, wala naman pong nagseset ng standards tungkol sa pinakamagaling na vlogger, wala namang patimpalak tungkol sa pinakamagaling na vlogger. So, hindi po kami ganyan. Basta po ang sa amin, ang importante po sa amin, ma-deliver namin yung message. Yung mga malalaking tao will listen, tapos in-echo nila yung ating mensahe. Na yun, win-win na yun sa atin. You cannot have it all. Kahit na maliit lang yung pinanalo mo, nanalo ka pa din. Yun ang importante sa lahat. Kasi yung iba, gusto nila mapanalunan nila lahat. Gusto nila makuha nila lahat. Hindi po tama yun. Dapat, kapag ang purpose mo, ang advokasya mo ay nakuha mo na i-deliver mo na, okay na yun. Huwag na tayong maghangad ng sobra. Huwag na tayong maghangad ng sobrang sumikat pa tayo. Kasi hindi naman tayo araw Di ba? Hindi naman tayo katulad ng iba dyan na pasikat ng pasikat, hindi naman mga araw. Di ba? So tayo ay kailangan tumanggap na
tayo po ay hindi naman kalibel netong mga ito. At mas mag-gain po ng traction itong balita na ito kapag yung mga malalaking tao ang ginamit dito sa as subject sa balitang ito. Kasi kung Banateros lang ang gagamitin mong subject, iisipin ng taong bayan na, kasi Banateros DDS yan politika pa din yan, di ba? So at least ang sa akin lang, isa tayo sa mga nananawagan dito sa pagpapadrug test ng mga Duterte. At masayang-masaya ako dahil sinundan tayo ng mga malalaking tao. Isa lang po yan na patunay na ang Banateros po talaga ay pinakikinggan. Na ang Banateros po talaga ay pinapanood, hindi lang ng masang Pilipino, pati ng mga nasa gobyerno. Kaya maging proud po tayo ng mga Banateros dito kasi po ito po ay bagamat isang maliit na tagumpay lang ito dahil marami pa tayo mga mithiin, hindi pa naman natutuloy yung mga drug test na yan, hindi na natin alam kung ano magiging resulta na yan. A small win is still a win and it's worth celebrating. Kaya congratulations sa ating mga Banateros sa buong Pilipinas, sa buong mundo dahil sobrang gagaling ninyo at sobrang tatalino ninyo. Ayan. At dahil nga dyan sa ating panawagan ng drug test at nag-adhere na itong mga Duterte sa hamon ng pagpapadrug test, abay putang ina, ang mga congressman talaga naman hindi sila nagpapatalo. Siyempre, kailangan yung panawagan ng drug test ay dapat ma-overpower yan ng mga kaso, yung kaso na namatay na noong nasa Senado, binubuhay. Ngayon, ito pong kaso ng drugs na ito, ni Pulong, putamantakin mo doon sa hearing ng Pogo, doon lumabas, kung hindi ba naman sila mga bobo, di ba? Walang hiya na yan. Sa hearing ng Pogo, doon lumabas yung hearing ng drugs. Tangina, anong connection nung Pogo sa drugs, di ba? So, nawirduhan talaga ako dito kay Dan Fernandez. Kasi si Dan Fernandez para mas nag-invest pa sa ayos ng mukha niya Sobrang retoke na ng mukha Kalalaking tao, puro retoke mukha. Walang hiya, puro retoke mukha. Yung puro panlabas yung inaayos ninyo. Mano ba naman ayusin niyo yung mga utak ninyo? Mano ba naman na ayusin ninyo yung kongreso na sinasabi ni PRRD na cesspool or pinakamadumi na institusyon sa Pilipinas? Mano pa naman ayusin nyo? Hindi yung putang ina, puros kayo, Duterte. Kahit na ano pang sinasabi nyo na hindi political yan, tangina imposible. Tuwang-tuwa kayo noon, kayong mga congressman noong panahon ni PRD. Lahat kayo tuwang-tuwa sa COVID response ni PRD. Tuwang-tuwa kayo. Tuwang-tuwa kayo sa war on drugs ni PRD noong siya ay presidente. Putang ina, para kayong mga linta, katulad ng mga vlogger sa kabila. O kung saan malakas doon kayo naka-angkla. So ngayon, sinasabi ninyo na involved si Pulong na naman at saka ang pinaka nakakatawa nito, putang ina niyan, ang state witness or star witness ninyo, hayop na yan, isang kriminal. Nagsinungaling sa korte, nagsinungaling sa Senado, kaya na-contempt of court or na-contempt dyan sa Senate. Na-contempt sa Senate. Yun ang ninyo, alam ninyo, tangina talaga. Si Bantag, ganyan din yung mga testigo niya. Puros mga nakakulong. Saan ka makakita na putya tatayo yan sa witness stand? Susumpa na magsasabi ako ng katotohanan, pawang katotohanan, tas putang ina mo mag-convicted ka. Saan ka makakita ng ako po'y sumusumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang, so help me God. Putang ina, paano ko maniniwala sa susumpaan yan? Kriminal nga. Di ba? Saan ka makakita ng ganyan? Alam mo ba sa ibang bansa, yung credibility ng witness, puta yan ang unang kine-question. Credible ba yung witness? Kung halimbawa ikaw, kukuha ka ng trabahador sa bahay mo. Tapos yung trabahador sa bahay mo na nag-a-apply sa'yo, tangina, dating magnanakaw. May mga police, may lumabas sa police report or sa police clearance siya na 10 beses na pala siyang nagnakaw. Tapos nang rape pa siya ng bata. So tatanggapin mo ba yon na boy sa bahay mo? Siyempre hindi, di ba? Kasi bakit? Walang reputasyon Kung halimbawa ikaw din, kukuha ka ng makakasama mo.
Puta, napapayag ka ba naman na yung mga kasama mo yung magre-represent sa'yo? Chismoso, kriminal, magnanakaw, adik. Di ba? So, yun ang hindi talaga natin maintindihan. Bakit itong Congress, putang ina, pinag-aaksayan ng panahon itong isang convicted felon. Tapos maniniwala sila, ang galing nung istorya. Natural, magaling istorya. Putang ina niya, binigyan mo ng script yan. Ano ba ginagawa ng tao sa kulungan? Wala naman. O di ang gagawin nung mokong na yun, magsaulo lang na magsaulo. Pero pag kinross-examine mo, tinanong kilala mo si Michael Yang? Opo. Oh, so kasama si Michael Yang. Talaga? Oo. Nakita mo na siya? Hindi. Putang ina niyan. Kilala ka ba niya? Hindi. Mantakin mo, ini-involve mo yung mga tao ni minsan, hindi mo pa pala nakausap tsaka nakita, tapos ini-involve mo. Hindi ka ba naman tanga? Tapos ito naman mga congressman, di ko maintindihan, putang ina, alam mo rin talaga na politika Bakit? Putya naniniwala, saan ka naman? Di ba? O, tsaka talagang alam mo na inaatake talaga nila yung mga Duterte. As much as possible, makasilip sila from all their hearings about the Dutertes, yun yung i-highlight nila. O, so ngayon, sila Pulong, meron ng i-file na kaso si Trillanes tungkol dyan kung testigo ni Trillanes yan, then kailangan niyang patunayan yan sa korte kapag nag-start na yung kaso na yan, di ba? So yun ang problema. Itong mga tao na to, pwedeng magsinungaling. Why? Because they have nothing to lose. Ito pong mama na ginamit na witness dyan sa hearing sa Pampanga ng Congress, tangina niyan. Lifetime imprisonment yan. Ibig sabihin, hindi na yan lalaya. Kaya po lahat ng ipagawa mo dyan, gagawin yan para sa kaginhawaan niya doon sa loob ng kulungan. Kung hindi, di ba, sa loob ng kulungan ngayon, nung nakaraan nga, meron na huling Bucor personnel na mayroong droga So, nako, Diyos mio. Kaya natin to, i-play natin tong itong video na to ni Inday Sara, mga kaso daw ni Pulong at Mans Carpio ay political harassment. Ay political harassment. Lahat ito ay political harassment, political attacks. So, unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Mans Carpio, na kung ano yung sa kanya na issue ay siya lang yung sasagot at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Di ba? So, harassment attacks, yung kaso ni Trillanes kay Kong Pulong. At ito na rin hearing ng Kongreso dyan sa Pampanga nung nakaraan. Ano lang yan? Political harassment para kay Inday Sara. Kasi nagsimula daw lahat ng yan nung siya ay umalis ng DepEd. Yung katulad din sinabi niya nung nakaraan, umalis siya ng DepEd, nagsalita na siya nung lumabas yung bangag video. Diyan na nagsimula yung kaliwat kanang atake sa kanila. Hindi kayang sagutin yung mga totoong issues, kaya mga Duterte yung ginagamit na issue para mapagtakpan yung panawagan ng taong bayan na talagang magpa-drug test na sila dahil lumalabas na mga addict sila pare-pareho. Kaya eto ngayon, kahit nasabihin pa ng Kongreso ni Trillanes at nung sino-sino na hindi ito political,
ay na hindi talaga tayo pwedeng maniwala dyan dahil tanga na lang ang maniniwala sa ganyang mga mga galawan na after magsalita ni Inday biglang eto sunod-sunod after magpanukala ni Pulong ng mandatory drug testing biglang naglabasan tong mga ganitong balita. Again ito po ay na-hearing na po pati po yung free gate deal diyan sa Navy ay na-hearing na po ito sa Senado at ito po ay wala pong nangyari dito. So, biglang i-final na naman ito ni Trillanes against Manscarpio and all. Ito po yung sinasabi ni Trillanes na si Pulong daw ay merong tato ng triad sa likod na dragon na hanggang ngayon ay hindi pa nakukumpirma na ultimong yung nag-aakusa na si Trillanes wala siyang pruweba na meron talagang tato etong si Pulong. Dahil wala siyang pruweba, gusto niya sa Senate inquiry maghuhubad ng damit si Pulong para magkaroon siya ng pruweba. So ito po si Trillanes yung tipo ng tao na mag-aakusa na wala namang ebidensya, meron lang po siyang mga siguro hallucinations, wala siyang mga hard evidence at yung ebidensya niya ay kukunin niya sa iyo. Kumbaga pinagbibintangan kita, patunayan mo na mali yung aking yung bintang sa iyo. Ganun hindi yung pinagbibintangan kita, hindi kita pinagbibintangan dahil meron akong ebidensya. Etong katotohanan, may tattoo ka sa likod. Ano nangyari? Wala hanggang ngayon, wala pa napapatunayan. So this is all political talaga. Yung talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan natin lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Kahirapan ng tao na bumili ng murang pagkain, yan po ang problema ng bayan natin. Kaya yan po ang dapat na inaasikaso natin. Hindi po itong mga kaso ng mga Duterte dahil po kundi mga kaso ng mga Duterte, itong KOJC, yan ang iniisip natin. Walang iyaban at bay, asan yung mic mo? Dala ko. Ang problema ko, si Jay Guevara, hiniram yung Insta360 na selfie stick ko. So, babawiin ko pa mamaya para magamit ko yung stand ng mic ko. Visit talaga Binagbibigyan mo, tas hindi naman dinadala. Ako ang dala ng gamit, tapos sila naman ang gamit ng gamit. O mamaya, hihingin ko kay Jay. Kaya yan, yung mic ko tuloy, mahina. Sabi ni Banat Bay, di bale, yung susunod na live ko mamayang gabi, didiscuss pa natin yung iba nating mga topic dito. Tapos natin, siguraduhin natin na okay at maganda ang sound dahil alam niyo naman si Banat Bay, ayaw niya ni Banat Bay ng putyo-putyo. O kaya ganon. Hay nako. Sumabog ang Taal. Wag muna kayo umuwi. Sumabog ang Taal, putya yan. Di ibig sabihin, Banat Bay, wala na tayong ride. Kawawa naman tayo. Sige, dito na muna kami. Dito na muna kami dahil meron pa tayong mga rito inaasikaso rito. Pero maganda, Banat Bay, sumunod ka na rito para maganda ang kulitan natin dito at mag-basketball tayo ulit dahil hindi pa natin tinatalo sila Jay Guevara at saka si tawag dyan, si magbubukid na musikero sa bukid. Kaya anuhin natin. May fog hanggang Ortigas. Ang dumi-dumi dyan. Buti na lang dito ako sa Davao na malinis ang hangin. Dumi-dumi pala ng hangin dyan. By the way, anyway, highway, inasma ako, nakaratay ako sa kama. Nako po, delikado yan, Banat Bay. Pumunta ka na kasi dito sa Davao dahil syempre yung fumes na yan ng bulkan, delikado yan. Baka ikamatay mo pa yan. Kaya pumunta ka na dito at ikaw ay makasama na namin dito sa studio. Tayo ay magbanateros dito. Breaking news, Bulkan Taal sumabog. Diyos mio, patay na naman. Baka mangutang na naman si Bongbong Marcos yan dahil hindi na naman siya handa sa pagsabog ng bulkan na yan. Tingnan nyo kung meron silang magagawa dyan dahil dito pa nga, baha pa nga lang, wala na silang magawa dyan pa sa bulkan. Ay nako, anyways. By the way, tapusin na muna natin ito dahil ako po ay magbibihis na, kami po ay aalis na. Punta na po kami sa SM9. Magkita-kita po tayo ulit mamaya. Ituloy natin yung ating kwentuhan. Okay sa all right. So salamat sa inyong pagtangkilik. Mamaya mas maganda na yung mic ko dahil kukunin ko na kay Jay yung selfie stick visit na yan. Mabuhay kayo. God bless you and
ano po kayo po ay mag-iingat lagi.